nagpakita ang Ama sa atin, o ang Diyos sa atin. Di ba? Eh, matagal yun. Di ba? Nung ang dami tao, isa tayo papakita. Kaya ginawa na lang niya, isa na lang, theophany. Sino yun? Yung pagpapakita kay Jesus Christ. Tama? Anong ginawa? Meron daw 7 na pakaulugan. Kaya pinapakita ang theophany of Christ, the ultimate theophany, ay para saan? Basa. 1. Ano raw? Ito mo lang. 1 Timothy 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Everybody say, God was manifest in the flesh. Nagpahayag ang Diyos sa pagiging tao. Tama, no? Yun ang magandang suporta pa sa theophany. 1 Timothy 3:16. God manifest in the flesh. Nagpadama ng pagkataon Diyos. May 7 dahilan. Bakit kailangan niyang gawin yun? Ano raw? 1. He came God to man. 1. He came to reveal God to To reveal God to man. Kailangan niyang ipakita sa mga tao na nabubuhay ang Diyos. Ay, He came to reveal God to man. Hindi umbre mga katuwiran nyo, hindi. Ang kayamanan ko ay galing sa lakas ko. Hello? Hindi mo ba kayo? Ang kapangyarihan ko ay galing sa lakas ko. No. Sabi niya ng Panginoon, walang kapangyarihan na gaganap sa mundong ito, maliban na galing lahat sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kung naging presidente ka man, naging hari, tinitiyak ko sa iyo, lahat na yan ay ginawa ng Diyos para pamahalaan mo ng tama ang bawat tao sa lupa. Amen? Amen. He came to reveal Kung God. yumaman ka man, hindi yan kayamanan mo. Binines ka ng Panginoon para mag-bless ka rin sa iba. Amen? Lahat ng ito ay galing sa Panginoon. Kaya natutuwa ko kay Elvin. Dahil tanggap niya. Wala na siyang kayamanan, kinuha niya yung papa niya, pamilya niya, galit na sa akin. At lahat ng mga, sabi niya, yung natira na sa akin, yung pera ko sa bangko. Kakaawa rin niya. Di ba? Hindi mo naman alam, magkano natira sa bangko. Mama, billion na ito, hindi siya kawawa. Kawawa kami, walang bangko. Buti pa kayo kami natira ka sa bangko, kami walang bangko. He came to reveal men To himself. to himself. Diba? Siya raw ay naghayag, nagpahayag, to reveal man to himself. Ano ibig sabihin nun? Wow. He came to reveal man, yung pagkatao niya sa kanyang sarili. Ano ibig sabihin? Talagang kinonfirm niya na ako ang anak ng Diyos. I am the begotten Son of God the Father. Amen. 3. He came To redeem man. to redeem man. Tubusin. Tama ho? Amen. Kailangan lumabas si Jesus. Hindi na as a symbol. Hindi na gaya kay Abraham. At hindi na gaya sa burning bush. Hindi na gaya sa thunder. Hindi na gaya sa lightning. Kung hindi, kailangan persona na lumabas si Jesus. Tama? Dahil hindi mo pwede ipako sa krus ang burning bush at tubusin ang ating mga kasalanan. Tama? Namatay si Jesus para sa atin. At salamat sa Ama. Hindi niya pinagkait ang kanyang kaysa-isang anak. Tama? Kung nag-uusap yan, sa Hebrew 10, go na. Wala na. Wala lang talaga maasahan para mapatawad ang lahat ng kasalanan ng sangkatao. At sabi ni Jesus, yes! I came to do your will. Sabi doon sa Hebrew 10:10, at ang sakripisyo ni Jesus, hindi lang sa Kanya, kundi para na sa lahat. Tama? Kaya tayo ay maliligtas pag kinilala,
tinanggap at minahal natin ang ating Panginoon Jesus Cristo. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Ito pa isa, pang-apat. He came to restrain who? Satan. Dumating siya para tigilin ang gawain ni Satanas. Tama? Bagamat nandyan siya, kasi ang jealous ni Satan kay Adan, mabigat. Di ba pinag-init ni Satanas? Di ba? Siya ang magandang creation ng Diyos sa kalangitan. Perfecto. Tama? Tapos biglang, on day 6, ay lumabas si Adan. At nakita niya, binigyang halaga ng Ama sa langit si Adan. Ayun na. Nagkaroon na lalong galit si Lucifer. At pinagtampuhan niya na yun. Hanggang sa gusto niyang durugin si Adan. Kasi kung mapapatay niya si Adan, walang lalabas na Messiah. Tama? Kaya from generation to generation, mula doon sa